Magandang araw po at purihin po ang Panginoon. Dito naman po tayo sa panibagong video natin kung saan ang itatopic po natin ay Atheist Argument number 2, Problem of Evil. Bago po ako mag-start, disclaimer po uli, ito pong video na ito ay para sa mga Christians. Ginawa ko tong video na to para po ma-educate po yung mga Christians sa kagaya ko na sagutin yung mga binabato sa aming mga tanong ng mga atheist. So sa mga atheist, hindi ko po kayo pinipilit na maniwala sa amin. Hindi ko po pinorpose to para convincing kayo. Pero kung papakinggan nyo to, praise God. Kung magkakaroon kayo ng doubt sa inyong paniniwala, praise the Lord. Kung hindi man, okay lang din po. Okay? So, start po tayo. Sa problem of evil, dahil may kasamaan sa mundo, walang Diyos. Specifically, ang tinatarget nila dyan is the biblical God. Bakit? Yung biblical God kasi, o yung Diyos natin, ay merong karakteristik na para sa kanila is not a good combination. Ano yun? Yung all-powerful at all-good. Sabi nila, kung may Diyos daw, bakit daw maraming masasamang nangyayari sa mundo? Dahil maraming masamang bagay sa mundo ay walang Diyos. Kasi kung ang biblical God ay all-powerful at all-good, then pipigilan niya ang mga masamang mga bagay dahil good siya. At kaya niyang pigilan ito dahil all-powerful siya. Pero may evil pa rin. So meron silang tatlong conclusion dito. He is all-powerful but not all good. Ayon dun sa letter A. Ibig sabihin, kaya niyang gawin ang lahat. Pero ayaw niyang gawin kasi hindi siya mabuti. O dahil hindi niya pinipigilan, therefore hindi siya mabuti. Sa B, he is not all-powerful but he is all-good. Mabuti siya, kaya lang wala siyang capacity na gawin lahat. Ayun yung isang conclusion nila. Sa C, he doesn't exist at all. Hindi talaga siya nag-exist. Ngayon, worldview check tayo. Para malaman natin yung sagot sa problem of evil, mag-compare tayo ng dalawang worldview. So, worldview check tayo. Sa A, atheistic worldview. Sa B, Christian worldview. Sa atheistic worldview, this current world is the final world. O ito na yung perfect world. Ito na lang talaga yung world na to. Ayon sa atheistic worldview. Para naman sa Christian worldview, this current world is just a test. At meron pang afterlife, may bagong world na gagawin si God. Doon muna tayo sa letter A. Sa atheistic worldview, this current world is the perfect world. Dito, kapag ganito yung worldview ng isang tao, may point na, oo nga naman, kung ginawa niya to, itong mundo na to, okay, he is all-powerful but not all-good. Kasi nga may mga masama pa rin. Sabi naman, may point din na kung titingin ka lang sa mundo na to, na ito lang yung mundo, hindi siya ganun makapangyarihan, pero siya ay mabuti. Sa letter C naman, hindi talaga siya nag-e-exist. So sa atheistic worldview, talagang the God of the Bible will not exist. Why? Kasi for them, that all-powerful and all-good doesn't make sense. Kasi sa mundo na kinakagalawan natin. Sa letter B, doon naman tayo sa Christian worldview. This world is just a test at mayroon pang mundo sa kabila. Dito, wala pong conflict sa biblical or sa Christian God. Bakit? Sa letter A, he is all-powerful but not good. Tsaka sa B, he is not all-powerful but he is good. Masasagot natin to kung yung worldview natin is a Christian worldview. Bakit? Kasi, even though he is all-powerful, okay, may mga bagay na hinahayaan niya, mga masamang bagay na hinahayaan niya. Because he is good. When you are good, you will seek better or you will seek the best. Pwedeng hindi niya pinigilan yung bagay na to. Okay? Kasi meron siyang mas nakitang, mas magandang plano o mas magandang bagay. That is a good characteristic ni God. Amen? If He is all good, hindi kanya bibigyan ng good sa moment na to kasi may plano siya na better sa ilang panahon. Ganon din, nasagot din yung He is not all-powerful but He is good. Kapag ito yung worldview natin, pag ito yung pag-iisip natin, the God of the Bible will exist. Walang conflict po doon. The all-powerful God and the all-good God will exist na tinetest niya lang tayong lahat. Kaya niyang gawin. He is just testing us. He is so good, that's why He is testing us. Ngayon, hindi ito itinago ng Biblia. Halimbawa, si Joseph the Dreamer, paboritong anak. Tapos, ang ginawa ng mga kapatid na inggit sa kanya, binenta siya, at naging alipin. At hindi pa natawa doon, di ba? Siya ay naging tapat sa kanyang amo, hindi niya pinatulan yung asawa ng amo niya, pero nakulong pa siya.
Okay, di ba parang unfair? Di ba kung atheist ka, ba't ganito yung ba't ganito, gumawa na nga ng mabuti, mas pa yung nangyari. Kaya nga lang, hindi pa tapos yung story. Okay? Dahil nagtagumpay si Joseph, siya po ay naging pinakamakapangyarihang pinuno sa Ehipto. Okay? Pangalawa sa Paraon. At magandang example din si Job. Okay? Siya ay taong sobrang takot sa Diyos, sobrang masunurin sa Diyos. Meron siyang libo-libong mga hayop, meron siyang mga magaganda at mga gwapong mga anak, at meron siyang libo-libong mga alipin, at sa isang iglap na wala pong lahat yun. Namatay ang kanyang mga hayop, tinanakaw ang kanyang mga hayop, nawala ang kanyang mga alipin, at yung mga anak niya ay namatay sa isang iglap, at nagkasakit pa siya. At kung gagamitin natin atheistic worldview, ba't ganito nangyari sa kanya? Di ba? Walang Diyos kasi may pangit na nangyari. Kaya lang hindi pa tapos. Okay? Siya ay nagtagumpay at ibinalik ng Diyos ang lahat ng nawala sa kanya. At mismong si Lord Jesus, di ba? Na anak ng Diyos. Di ba may times nagrereklamo tayo eh. Ba't ako? Yung Diyos nga, yung mismong anak niya eh. Dumanas ang paghihirap, tayo pa kaya, di ba? Yung Diyos ama nga, hinayaan niya yung anak niya. Yung nag-iisang anak niya na dumanas ng hirap para sa buong mundo. Para sa iyo, para sa akin. Hinayaan niya yun. Paano ka pa kapatid, di ba? At kung atheistic worldview yung gagawin natin, akala ko ba mahal siya ng Diyos? Ba't siya nakapako ngayon dyan? Di ba walang Diyos? Ganon ang iisipin natin, pero hindi pa nga tapos. Ang nangyari, siya po ay nag-resurrect. Amen? At ngayon, nakaupong kasama ng Diyos sa kanan ng Ama at naghahari magpakailanman at babalik at hahatulan niya ang lahat, mapa-Kristiyano, anumang religion at atheist. So, kita niyo po, the atheistic worldview doesn't work. At kung papansinin natin, dito yung mga apostles po, namatay po sila sa iba-ibang paraan. Okay? Hindi kagaya po ng mga ibang pastor na nagpapayaman lang. Sila po hindi. Sila ay naging mga ehemplo natin ng pag-asa sa kabilang buhay. Nangyari tong lahat sa kanila kasi they believe that there is eternal life. There is another world beyond our world. Amen? So, ano nangyari kay Pedro? Pinako ng pabaligtad. Si Andrew naman po, ginulpe. Tapos, ipinako po sa cross. Sa cross siya na X yung shape. Okay? Tapos, 2 days daw siya nakahang doon bago siya mamatay. At sa ibang tradition, sabi, habang nakasampay si Andrew for those 2 days, nagpipreach pa rin siya ng gospel sa mga tumitingin sa kanya at napapadaan sa kanya. Si James naman, na kapatid ni John, ay pinugutan ni Herod. Si John naman po ay tinapon sa kumukulong mantika pero wala daw nangyari, himala. So, kinulong siya sa Patmos. May mga nagsasabi na matay daw siya sa Patmos. May nagsasabi naman nakalaya siya at namatay sa Ephesus. Si Philip naman ay pinako. Si Bartolome naman ay binugbog, hinagupit at pabaligtad na pinako rin naman. Si Thomas naman po ay sinibat ng isang paring sumasamba sa Diyos-Diyosan at sinunog sa pugon. Si Mateo naman po ay pinalakol. Si James naman po ay, ito yung James na kapatid ni Jesus to Siya daw ay inihulog sa itaas ng templo. Pagbagsak niya, buhay pa siya. Ang ginawa sa kanya ay pinaghahampas daw siya ng, kumbaga sa atin, table yun 2x2, ganun. Kahoy na makapal. Si Thaddeus naman kinrucify, si Simon po pinako din. Si Judas Iscariote yun nga nagpakamatay. Pero yun, negative yan si Judas Iscariote kasi hindi siya good example. Si Matias po ay binato at pinugutan at si Pablo naman po ay pinugutan. So kung papansinin nyo, itong mga tao na to ay dumanas ang paghihirap. Pero ito pag tumingin ka sa sa atheistic worldview, wala na. Di mo namatay sila. Wala na. Pero kung paano ka nagkamali sa mga nakaraan, pwede nagkakamali ka rin ngayon. Bakit? Baka merong afterlife. Kung saan hahatulan ng Diyos ang lahat ng mga ginawa natin sa lupa. So sa Christians, madali ito dahil tanggap natin ang katotohanan na ang buhay sa mundo ay pagsusulit lamang or test. At isang araw ay hahatulan ng Diyos ang lahat ng tao ayon sa pagsusulit sa mundong ito. Kung ikaw ay nagtagumpay sa paglilingkod sa Diyos, ikaw ay magkakaroon ng perfect na mundo, yung langit, yung talagang wala ng evil. Kung ikaw ay hindi magtatagumpay, sa impyerno ka. Sa mga atheist naman, mahirap to kasi nga ang tinitignan lang nila yung mundo na to. Hindi sila umaasa sa mundo sa kabila.
So, conclusion po tayo. Should Christians be troubled by the problem of evil? Or should Christians problem the problem of evil? Hindi po. Bakit? Kasi nauunawaan po natin. Through our worldview, nauunawaan po natin ito. Ang problema kasi, yung mga atheists, hindi nila ito nauunawaan sa kanilang worldview or hindi ito matanggap ng kanilang worldview. Ngayon, anong worldview yung mas reliable? So, sige, wag na muna tayo dun sa, sa spiritual. 'Di ba? Dito tayo sa mundo. Okay? Sa Christian worldview, halimbawa, may problema ka. Okay? We can answer that. May mas magandang plano si Lord. At kung papansinin nyo, sa mundo natin, sige, hindi ako gagamit ng Bible. May mga tao sa mundo, ang pangit na nangyari sa buhay nila. Pero nung nagkaroon sila ng pag-asa, hindi sila sumuko. May magandang nangyari sa buhay nila. So, yung worldview natin, may evidence. Amen? Pero ang problema kasi, yung worldview ng atheist, pag may problema ka, ano yun? Walang Diyos. Magagalit ka na lang. 'Di ba? Ganito, mag-focus ka sa problema mo. Kuha niyo po ba? So, sa atin na mga Christians or atheists, 'di ba? The Christian worldview doesn't answer only spiritual things, but it can also answer the reality. Okay? Yung Christian worldview without the Bible can be proven right. Bakit? May mga testimonies ng mga tao, even though hindi Christians, have those kinds of testimonies. Now, from something bad, may lumalabas na something good. So, yun lang po mga kapatid. Maraming salamat po sa pakikinig at God bless po.